punta sa pampublikong lugar, wag naman yung luwa na halos ang lahat. Magiging istrikto ako kapag ganun, Kuya Poy, ha? Kasi bibigyan mo lang yung mga tao ng dahilan para naman bastusin ka or magkasala rin sila. Iwas na lang tayo dun sa mga posibilidad na ganun nga ang mangyari. Tama naman yan, Sergio Gonzales, ano? Ayan, si Alma Aranillo, dapat sinisita ang damit ng jowa mo kapag ka mali sa okasyon. Katulad na lamang kapag ka pupunta kayo sa isang wedding. Kahit napakainit ng panahon, hindi ka magsusuot ng shorts at sando bilang respeto rin naman sa nag-imbita sa'yo at para na rin sa iyong sarili. Ay, totoo po yan. Lalo na yung iba nagsusuot ng, hindi nga tsinelas yung sinelas. Oo, yung Okay, ang tsinelas, kumpleto pa yung swelas. Pero pagka sinelas, pudpud na yung sa sakong, pudpud na yung sakong nun. Oo, pero darating dun. Nagpolo shirt. Naka-polo shirt na napakalambot na nung kwelyo at parang hihiga na. Kailangan na ng almirol. 'Di ba? Pero ganoon yung ginagawa ng iba. Pupunta pa rin, makiki-birthday, makikiganyan, tapos hindi naman nagpa-pedicure man lang, nakatsinelas pa. Ano ba yan? Yun nga, wedding, o kaya binyagan, o kaya makikipaglamay, makikipaglibing sa patay. Diba? Wag naman pong ganoon. Ayan, si Carlito Oladive, sabi niya, kung siya ang lumiligaw sa'yo, dapat bago mo sagutin, nag-set ka na ng dress code. So, sa panliligaw pala may dress code na. Pwede rin, ano? Ayan, pero kung ikaw naman ang nanligaw, dapat ikaw ang susunod sa nakasanayan niya na outfit. Iba rin. Kakaiba ang sagot ni Carlito. Sabi naman ni Janice Dagami, sitahin mo ang jowa mo pagka alam mo na mababastos siya sa mga tao na makakakita sa kanya. And that's true. Lalong-lalo na, depende, alam mo na yung lugar na pupuntahan ninyo na medyo, hindi naman po kasi yung iba, hindi naman kasi bastos yung mga tao sa pinupuntahan ninyo. It's just that medyo bastusin yung pagkakabihis mo. Kaya ka mababastos naman talaga. What do you expect? Ganoon yun iayon lang. Sa lugar na pupuntahan ninyo. Kapag kapang gimmick, ayan, sa mga bar, pagka talaga, doon lang naman, pagka talaga may mga bastos talagang tao, bastos talaga yun. Ayan, pero wag naman yung masyadong ang revealing or wag din naman yung overly dressed naman. Mamamalengke, naka-heels. Mahirap namang yan, mga kapatid. Mamamalengke, naka-heels kapag ka nakanal. Kapag ka nakanal, ay, wapoys! Napaapak sa lupa. Sandali, paano ho ba alisin to? Yan ang sinasabi. Sina Adrian, sabi niya, pagsasabihan ko na po sa pamamagitan ng mahinahon na salita na hindi naman din siya ma-offend at lalo na kung di ka nais-nais tignan para sa partner ko na alam din niya na pwede siyang mabastos, kailangan din na respetuhin ang kanyang sarili. Ang dami pang mga kasagutan, alam nyo, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Pwede nyong i-review sa ating comment section, sa ating live. Diba? Kayo po ang magbasa, nakakaaliw na magbasa, na marami ang concern pa rin, pero marami nga ang nakakalimot na ayusin naman ang kanilang mga pananamit. Dahil unang-una, ang masasabi ko po rito, hindi na kinakailangan pa na umabot sa sitahan ang pananamit ni jowa. Ganyan, hindi na dapat umabot sa ganun kung alam mo at responsable ka doon sa mga isusuot mo. Katulad nung kanina, pinag-usapan namin ni Lourdes de Vera. Diba kapag formal, black tie ang sinabi, talagang sumunod ka naman. Bilang respeto doon sa okasyon. Kapag hindi, at least ilapit mo na lang. Doon sa ganong klase ng pagbibihis. Minsanan lang yan. Pinaghahandaan yan. Sasabihin, wala akong ganyan. Pero alam mo na very close sa'yo yung kaibigan mong yan. Mag-invest ka hindi lamang ng pera. Mag-invest ka ng oras para makapag-prepare ng maayos. Para presentable ka, presentable rin yung partner mo. Ganoon yun. Lahat ng bagay ay pinaghahandaan. At hindi naman pwede rin na ang ibibihis mo ay ibabasi mo dahil close naman kami nito Ganyan naman yan maintindihan niya na yan. Mainit yung panahon ngayon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Okay?